Speaking of Arvin Tolentino, ngayong restricted free agent na itong si Arvin Tolentino at ilang games na nga rin ang hindi nalalaroan sa Northport, maugong ang balitang posibleng nakikipagnegosasyon pa raw di umano ito. At may rumor din na matitrade di umano raw ito. Bukod doon, isa pa ang posibilidad na pangingibang bansa nito upang doon magpatuloy ng karir. Isa sa bansang maugong ang South Korea sa liga sa KBL. At batay nga sa latest na balita ngayon, batay sa nabasa natin kay Fast Break Credit po, base sa pagkakaintindi natin, isa ang team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters na isa sa team sa KBL na tinatarget nga raw di umano itong si Arvin Tolentino. So ayon nga raw sa isang South Korean vlogger, eto raw si Arvin Tolentino ang nangunguna sa listahan ng Anyang na kung saan ipapalit nila sa pwesto ni Javi Gomez Del Llano. So matatandaan namang naunang nabalita na ang posibleng pagkuha muli ng Anyang sa dati nilang player din na si Renz Abando as Asian import na kung saan ipapalit sana sa pwesto ni JGL. Pero ngayon lumalabas naman na mas target ngayon ng team na ito si Arvin Tolentino. So di na rin tayo magtataka kung bakit nagustuhan nila at gano'n na lamang sila kainteresado sa kababayan nating ito. Dahil may napatunayan na rin nga ito dito sa ating pambansang liga. Bukod sa nakapag-kampiyon na noon ito, nito lang ginawaran ito ng award bilang Best Player of the Conference dito sa PBA. At bago pa man mag-expire ang kontrata nito sa Batang Biar this Philippine Cup, nag-average ito sa Northport ng 17 points per game, 7 rebounds per game, and 6 assists per game. At siya nga pala, hindi lang pala Anyang team ang nagkaroon ng interest dito kay Arvin sa KBL, maging ibang team din pala sa KBL na mga naghahanap ng mga replacement for current Asian import nila. So abangan na lang natin sa mga susunod na araw kung magiging or kung ano ang magiging kahihinatnan ni Arvin Tolentino, kung ito ba'y mananatili sa PBA or maglalaro sa ibang liga gaya ng KBL.